Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. At tayo po ay nagpapasalamat ng malaki sa inyo sa walang sawa niyong pagtulong sa ating channel, sa mga hindi nyo pag-i-skip ng mga ads sa ating video at nakakatulong po kayo ng malaki, no? So maraming salamat po and God bless po sa inyo. Shout out po lahat sa inyo, sa ating mga channel subscribers, mga followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. Special shout out to all our OFWs, doon po sa mga matitino at mga law-abiding, sa mga men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. And once again, may God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of evil, the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. So pag-usapan natin two things mga kababayan, mga kampon ni Duterte, no? Si Robin Padilla at si Harry Roque na puganti. Okay? So unahin natin mga kababayan si Harry Roque. Ito pong si Harry Roque, no, nakapag-apply na po yan ng asylum sa the Netherlands at tinanggap naman po, pero wala pa pong desisyon. Pero ang sabi ni Harry Roque, siya po ay hindi na tago ng tago. Hindi na po siya TNT. Oo, yung tago ng tago at hindi na po siya stress. Dahil alam niya, safe po siya sa the Netherlands. Hoy Roque, hindi ka pa safe. Hindi pa nagagrant ang asylum mo. Pero nawala yata yung malaking tinik sa kanya. O ngayon, alam natin kung nasaan si Harry Roque. Nandyan lang siya sa the Netherlands. Di po ba? O, Bureau of Immigration. Alam nyo ba yon? O baka naman, niloloko lang tayo ni Harry Roque. Nag-apply nga siya ng asylum. Umalis naman siya ng bansang Netherlands. Siguro, pupunta na lang siya ulit pag siya ay pinapatawag na ng immigration ng Netherlands. Pero hindi po yan ang topic natin. Ang topic natin ay nakisawsaw na naman po siya sa issue ng mga naditining mga OFW yung Pinoy dyan po sa bansang Qatar kasi because of illegal assembly, illegal demonstration. Meron na pong nilabas na advisory ang Philippine Embassy sa Qatar na huwag gagawin yan, no? Kumuha ng kaukulang permit. Alamin nyo ang mga batas about human rights practices dyan. Yung freedom of assembly nyo, hindi po kayo accorded kasi hindi po kayo mga citizen ng bansang yan. Kaso matitigas at makakapalang muka in support of Duterte. Akala nila tutulungan sila ng Duterte kasi sabi po nung nagsulat, no? Akala daw, sinabi daw nung nahuli sa kanyang nanay na malakas daw po si Sara Duterte sa presidente ng UAE, sa gobyernong UAE. Yung pala, wala. Tapos magpapadala daw ng security si Bongo at Bato, ay wala. Asan ang mga lawyers? Sa huling-huli, nanghihingi ng tulong sa Marcos administration. Anong sabi ng Marcos administration? Walang diskriminasyon, walang kulay ng politika, tutulungan lahat sila. O ayun po. Ngayon si Roque, sumausaw, mahilig umepal. Kaya tuloy sinasabihan ni Panelo, sino ba yan? Yan ba pinagsabihan ni Sara Duterte na sabihin mo yan, Harry Roque? Diyan po sa bilyonaryo. Ano ang sabi niya? Release the OFW detained. Show maximum tolerance daw. Pinagsasabihan niya o inuutusan niya ang Qatari government, diyan sa Qatar, na iano daw, pakawalan daw yan. Pakawalan sila. Show maximum tolerance. Sino ka, Roque? Who are you? Ni hindi ka nga kinikilala ng bansang Pilipinas na isang representante ng bansa? Wala ka sa gobyerno, wala kang authorization para magsabi niyan sa bansang Qatar. Mahiya ka sa balat mo, Roque. Isa kang ampugante. May kaso ka sa Pilipinas tapos you have the audacity? Ang kapal ng mukha mo na sabihan ang Qatari government na, hoy, palabasin nyo yung mga yan. Show maximum tolerance. Yan ba
Yan ba ay utos ng iyong among si Sara Duterte? Kasi sabi mo, sunod-sunuran ka lang eh. O baka hindi alam ni Sara Duterte yan. Baka ikaw na naman yan, kaya puro ka epal eh. Ha? Ang lakas mo umepal eh, kaya tuloy hindi ka kinikilala ni Panelo. Mahiya ka. No? Nakakabisit mga kababayan, ang lakas umausaw. Biruin mo, hindi Pilipinas ang Qatar, Roque. Na? Hindi ka tanggap-tanggap yan. Kung ako dyan sa Qatari government, nako, lalo ko pang paghihigpitan yung mga yan. Baka sa ginawa mong yan, Roque, baka yung mga representante, yung talagang authorized ng gobyernong Marcos na makipag-usap sa gobyerno ng Qatar, hindi na sila pansinin. Ibaliwala sila, di ba mga kababayan, dahil sa kagagawan ni Roque. O ngayon, pag nangyari yan, sino na naman ang sisisihin? Di ang Pangulong Marcos, ang gobyerno nito, kasi bakit? Wala naman pala kayong magawa eh. Wala kayo palang lakas eh, hindi tulad ni Duterte, sabihin lang na ganito, laya na. Kagagawan ninyo, sinusuhulan ninyo eh. No, sinususugsugan ninyo ng yung tawag doon, yung ginagatungan nyo. Biruin mo, sabihin mo yan. Show maximum restraint, ano ka? Iba po ang kanilang batas, iba ang kanilang kultura. Sumuway ang ating mga kababayan, then you will tell them, show maximum tolerance. Ano yan? Mga pulis lang sa Pilipinas, si General Torre? Hoy, mahiya ka sa balat mo, Roque, nakakahiya ka talaga. Ang kapal ng mukha, no? Inuutusan ang Qatari government na ipalabasin daw. Sino siya? Puganti ka nga eh. Ang masakit mga kababayan, uulitin ko, mamaya, mabwisit, mabasa yan ng mga otoridad sa Qatar. Sabi na, sino tong gago na to? Ay, wag. Wag na natin kausapin ng mga representante nitong mga to. Lalo na ang gobyernong Pilipinas, pahirapan natin. Dinagdagan mo lang ang kalbaryo ng mga kababayan nating naditini dyan at si Pangulong Marcos. Gago talaga no? Mahiya ka, Roque. Harapin mo yung kaso sa bansang Pilipinas. Yabang-yabang mo dyan magsalita. Now, ito namang si Robin Padilla, mga kababayan, suko na siya. Oo. Sumusuko na po si Robin. Ayaw niya na po kasi sabi niya, sa 2028, hindi na po siya uulit tatakbong o whatever na politiko. 2028 is the last. One and done po siya. Ayan daw po yung agreement niya sa kanyang may bahay, no? Na hanggang 2028 lang. Bakit? Kasi sabi niya, ayaw din nan lang magbago ng mga Pilipino. Ayaw ng mga Pilipino ang change. No? Kasi nga po, gusto niya mabago ang sistema ng pamamahala sa Pilipinas. Maging parliamentary system, mawala na yung mga dynasty. Wala na yung presidential form of government. May mga term limit na. O ganyan. Di ba yung pinopropose niya nga na amendment sa Constitution tungkol sa mga term limits? O di ba, ang gusto rin ng Tatay Digong niya ay parliamentary. Kaso, walang nabraso si Digong ng mga mambabatas. Ayaw nila. O, di ba, Digong? O. Ikaw pa, Robin, anong kakayahan mo? Hindi mo nga maidepensa eh. Di walang maniniwala sa'yo. Di sana kung talagang porsigido ka, dinipensa mo ng tama, pinaliwanag mo ng tama. You are so vocal about it. Pero sabi niya, wala po eh. Ayaw talaga ng mga Pilipino na magbago. Hindi na magbabago ang ating bansa. Kasi yan ang itinalaga ng mga leader natin, mga mambabatas natin. Nasa mga mambabatas po yan, nasa leader. Kung talagang gusto nila, gagawin nila. Kaso, karamihan dyan, majority of them are for their own personal use. Pamilya. Yan kasi ang inalaw ng mga butanteng Pilipino. O kaya frustrated na si Robin. Tama naman na. Wala ka naman silbi. Wala ka naman magagawa eh. O diba? Tama lang. Hindi ka naman nakailangan. Baka may iba pa na magsusulong yan. Dapat daw ang maihalal ay mga new faces. Sino? Si Ipe? Sino? Si Bondok? Si Willie Revillame? Yung mga yon? Wala yun eh. Diba? Walang kakayahan yung mga yon. Tulad mo lang yon. Tapos ngayon, sabi niya mga kababayan, ano daw, kung wala langan daw kampanya, hindi niya iiwan si Duterte dun. Oo, talagang loyal na loyal sa kay Duterte. Di sana, mag-resign ka na lang. Mag-resign ka na bilang senador. Robin? Para diyan ka na lang. Sabi daw sa kanya ni Sara, kailangan siyang bumalik doon kasi may campaign period. Pero pag walang campaign period, dito siya sa dahig
Tapos mga kababayan, sabi niya pa, pag open na ng session ng Senado, magbalik-balik daw siya. O nakita ninyo? Yan ang senador ninyo na pinapasahod nyo ng malaki. O di ba? Hindi na nahiya na, ay nako. Ewan ko mga kababayan kung anong ano natin. Bakit kasi ibinoto ang taong yan? Nakakabisit talaga mga kababayan. Biruin nyo ha, kung walang kampanya, talagang doon siya kay Digong. Kung walang sesyon, ang Senado, dyan siya. Oh, pero recess lang eh. Dapat magtrabaho pa rin siya sa bansang Pilipinas. Ano? Gagawin mo online? Naku, mahiya naman mga kababayan. Wala talagang silbi. Kaya tama lang. Hanggang 2028 ka na lang. That's it. One and done. Hindi yung dahilan na ayaw magbago ng Pilipinas. Ayaw magbago ng Pilipino. Kundi, ayaw namin sa mga katulad mong walang silbi na mambabatas. O, yun lang po mga kababayan. Tama na ang pambubudol. O, kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.